So sa bakbakan ng Golden State Warriors versus Brooklyn Nets mga kaibigan, ay solid po ang nilaro ng mga bench ng Dubs kung saan combined 58 points lang naman ang naitala nila. Napakabalansi po ng scoring ng Dubs, great job by Coach Steve Kerr. Ito yung sinasabi natin na sobrang lalim na ng lineup ng Golden State ngayon, tadtad sila ng mga magagaling na mga player kaya kay Kerr na lang talaga nakasalalay yung magiging run nila. Dapat na doblehin ng Warriors coach veteran ang pag-iingat sa kanyang mga binibitawang desisyon. Na marami nang ang fans ngayon ang nagsasabing si Steve Kerr ang problema sa mga nagdaang talo nila, pagdating sa decision making ay medyo nawawala madalas siya sa focus. Kung saan inamin naman niya noon na hindi niya daw po nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho this season. Madaming fans ang nagsasuggest na palitan na siya kasi naniniwala ang iilan na coach ang problema sa GSW sa pag-struggle nila, hindi sa kung sinong manlalaro. Pero yun nga, para sa akin lang malabo na palitan po siya ng Golden State kasi alam naman natin na 4 na beses nang nag-champion si Kerr, ibig sabihin talagang hindi na maalis ang malaking tiwala ng front office ng GSW sa husay ni Steve. Hindi na ginagamit ng Warriors ngayon si Jonathan Kuminga, matik na matik trade siya ng Dubs. Dapat na makakuha ng mahusay na pampalit kay JK kahit hindi sentro, pwede na yung forward basta't rotational player. Gaya kay Trey Murphy 3 o di kaya si Michael Porter Jr. Pero mas maganda kung parehong makuha nila ang dalawa, at kapag napunta sila sa gold-blooded ay paniguradong magiging nakakatakot yung lakas ng team. Well, balik tayo sa naging performance ng Warriors sa laban kontra Nets mga kaibigan. Nasa mga hindi nakapansin, lahat ng mga bench ng Warriors sa bakbakan ay binigyan ni Kerr ng minuto, maliban na lang kina Seth Curry, Al Horford, LJ Cryer kasi may mga kinakaharap silang injury ngayon. Gumamit si Kerr ng 13-man rotation kung saan bihira lang talagang gawin ni Steve Kerr ito. Kadalasan 11-man rotation lang ang ginagamit niya. So ibig sabihin mukhang nakapag-adjust na ngayon si Kerr. Magandang balita dahil nabibigyan na ngayon si Trayce Jackson-Davis ng quality minutes, ganun din si Will Richard at medyo bawas na rin ang minuto ni Brandon Podziemski. Importante din na wag alisin si Pat Spencer sa rotation habang maayos din ang paggamit ni Kerr kina Gary Payton II at DeAnthony Melton. Mga veteranong bench ng GSW, mga manlalarong pang playoffs. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa Golden State Warriors ngayon? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.